tore na pagbubutas dyan sa Kingdom, ito ba ay mga kababayan, naaayon ba sa batas? Kasi itong mga member ng KOJC, lalong-lalo na po ang kanilang head ata ito ng kanilang mga abogado na si Attorney Torion ay galit na galit. Yon pala naman mga kababayan, pwede po ang unlimited na paghuhukay. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, ang kagandahan ng unlimited na paghuhukay ay maaari itong madaanan at maging shortcut para masundan kung saan tumatakbo itong si Kibuloy. Paano mo naman nasabi, GP? Siyempre mga kababayan, nanonood naman tayo ng balita at ito ay siguradong sigurado, unlimited tunnel. Pagsaserve ng arrest warrant nung Sabado pa. Last week. So we're now in day 9. Alam niyo po, Dine Quino, sabi ni Albao, nahuli na nila yung 4 na akusado. 5 kasama na po yung iba pa, yung Canada, yung Pulin. Pero sabi niya, fake news po yan, hindi namin nahuli. Mukhang pinakawalan ata hindi ko alam. Kasi ang linaw sa kanyang statement, nahuli nila yung mga co-accused ni Kibuloy. Kinabukasan hindi raw nila nahuli. Going to day 10. And there are a lot of people asking, hindi na ba ito stretch ng pag-serve ng arrest warrant na magsasampung araw na, hinahalughog pa rin ng isang lugar. Alam nyo, madali lang itong pasukin Kung ang pinaka-challenge kasi dito, katabi ito ng airport. Ang drone dito hindi masyadong pinapalipad sa ibabaw. Pwede sa ilalim, pwede doon. Pero sa ibabaw, mga kababayan, ng himpapawid, hindi masyado kasi katabi ng airport, pinagbabawal yan. Pero siguro pag sa Banger, pwede ka magpalipad-lipad doon ng drone. Yun ang pinaka disadvantage dito. At alam naman natin na yung Navy SEAL ano ba tawag doon? Navy Team SEAL 6. Sila yung naghanap kay Osama Bin Laden, kay sino pa ba yon mga kababayan? Marami silang mga trinabaho, di ba? Na mga malalaki, malalakas, talagang mga matitindi ng mga tao. Talagang kilalang kilala na. Pero nahuli nila yung Navy Team 6. Navy SEAL Team 6. Kung saan pininiwalaan nandun yung inaaresto. Ano bang limits, attorney, ng ganitong klaseng search operations? Well, wala ako namang limit. There is no limit to the implementation of the search warrant. Lalong-lalo na in a situation like this na kung saan there are indicators that the suspect or the... Hindi, ako totoo. Tama po kayo dito. Alam ni Kibuloy na ginagawa niya. Alam niya na may violation siya. That is why, nung siya po ay nagkaroon ng kaso way back 2018, pinasimulan niya na magkaroon ng underground na mga bunker niya na maraming lagusan para in case na siya ay mahuli, ay talagang kampante siya. Kaya nga po ang ginawa nila, di ba? Sabi ni Kibuloy, yung korte ng US, lagi daw pinopostpone yung hearing. Pero hindi po totoo yun. Base po sa pagre-research natin, lahat ng hearing simula 2018 ay pinapopostpone po ng kampo ng mga abogado ni Kibuloy kasi maghahanap pa raw sila ng ebidensya para doon sa mga nagsakdal sa kanila. So balit mga kababayan, binabaliktad po nila ito. Sinasabi na korte daw ng US ang nagpapatigil at nagpapapostpone. Tapos yung sa November 5 ay tuloy na raw kasi pinatigil na daw nila. Pero ang totoo, ang nagsabi, korte ng US na hindi na kayo pwede na magpa-reschedule, hindi na pwede kayo na i-delay nyo ang hearing. Liting ko lang to sorry. Hindi kasi naumpisan Serve ng arrest warrant nung Sabado pa. Last week. So we're now in day 9. Going Tama, to day Bin Laden at kay Saddam Hussein. 10. And there are a lot of people asking, hindi na ba ito stretch ng pag-serve ng arrest warrant na magsasampung araw na, hinahalughog pa rin ng isang lugar kung saan pininiwalaan nandun yung inaaresto. Ano bang limits, attorney, ng ganitong Kung meron. klaseng
search operations? Well, wala ako namang limit. There is no limit to the implementation of the search warrant. Walang limit ang implementation ng search warrant. At again mga kababayan, yung sinabi ko po sa inyo dati na kung saan po ay tawag dito, sinasabi po noong hanapin ko lang, wait lang, para hindi tayo, teka lang just give me at least a 30 seconds. Lakas na naman ng ulan, grabe. Ayan. Eto mga kababayan ko, yung sinasabi po ng article na kinontent ko na rin dati under po ng the revised rules of criminal procedure. Ito po ay rule 110 na kung saan po under article 6 sinasabi po dito right of officer to break into building or enclosure. Ayan po yung nakasaad dito sa aking palagay. Correct me if I'm wrong. Yung tinatawag dito na break into building, di ba? Kung may mga gate at yung enclosure ay ito nga, yung bunker. Kung hindi mahagilap yung daanan, yung entrance, ay pwedeng i-break yung enclosure ng isang bagay para maaresto yung tao na kanilang hinahanap. Now, sabi ng iba, bakit? Wala naman dyan yung tao eh. As much as na itong tao na to ay pinaghinalaan ng mga pulis na nandyan lamang, they can do everything what they ever, wala lang po yung tawag dito, yung talagang yung search warrant. Pero meron dito warrant of arrest para arestuhin yung tao. So pwedeng sirain yung tinatawag po natin na enclosure. Yung kung building man yan, 'di ba? Pwede nilang i-break yung pintuan. So ganun po 'yun, yung gate. Maliwanag po na nakalagay dito. Sabi pa, an officer in order to make an arrest either by virtue of warrant or without a warrant as provided in section 5 may break into building or enclosure where the person to be arrested or is reasonably believed to be. Diba? Pag nag-refuse mga kababayan, pwede nang hulihin yung mga tao na yon para po dun sa tinatawag nating obstruction of justice. Salamat po ulit sa Alex Sanchez. Na in a situation like this na kung saan there are indicators that the suspect or the subject of the warrant of arrest nandun at nagtatago. So as it will be valid and it remains the duty of PNP or anybody serving the warrant of arrest na talagang hanapin, halumpugin hanggat matuntun siya dyan sa lugar na yan. So hanggat nagtatago siya, hahanapin siya at aaresto rin siya. So there's the rules of court, jurisprudence or the law does not provide for a deadline. Hindi naman ito yung 8 to 5 lang, banking days or office days lang, wala weekend. It's really hanggang ma-serve ito. So, paktay kayo. Ito po ay dating ng tawag dito, Integrated Bar of the Philippines, mga kababayan. Kaya tama yung mga sinasabi nito. Ano mga pinagsasabi ng mga nasa kingdom? So attorney, theoretically, pwedeng several months sila, okay lang. Or indefinitely. Ganun ba? yes, as long as there is reasonable belief and basis for them to say nandun nga siya. So far, Bukas ang Quadcom. they say nasa underground siya, meron daw silang ginagamit na equipment at nakikita nila merong tao doon. Hindi naman tinuturo o kaya binibigay sa kanila ng Kingdom of Jesus Christ authorities yung mga susi o yung daanan. So they are authorized to use reasonable means, even reasonable force to effect the warrant of arrest. Ayan na, napakaliwanag na po ng sinasabi nila. As much as na ito ay pinaniniwalaan na nandoon po si Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, nandiyan sa paligid na sa premise, ay pwede po nilang ipatupad unlimited yung
warrant of arrest. And now, syempre, doon sa warrant of arrest, kasama na po yan yung binasa ko kanina na break into building or enclosure. Kaya po nagbubutas sila dyan. Now, kung may problema sila, sabi ni General Torre, sa korte na kayo magreklamo. Di ba? Wala silang magawa eh. Tapang ni Torre. Si Basti nga lang inaantay ko kung may biyag, wala naman pala. Di ba? Sheminute lang yon. Oh. That's an arrest warrant. Hindi ba separate yun sa search warrant? O kapag may arrest warrant ka at hinahanting mong ganyan, hindi mo kailangan ng separate search warrant? Hindi na ho. Mabutit natanong mo yan, Ami, kasi akala ng lahat kailangan may search warrant. Yes. Hindi ho. Once there is a warrant of arrest, the serving authorities can use that to enter any building. As a matter of fact, they can even break down the doors and destroy things. Yes. Just to get to- Maliwanag. Ayun na. Ang sinasabi ko. Diba? So hindi pala kailangan ng search warrant. Kailangan lang talaga warrant of arrest. They can break into building, they can break into enclosure, at kahit ano na alam nila na ito ay sa bagay, 'di ba? Tinatago nga naman mga kababayan, at na meron silang detector na may heartbeat na tumatakbo. Pag nandoon na sila, tatakbo, aalis itong mga ito, at hindi lang isa yung heartbeat na yon, so magkakasama. 'Di ba? Kaya ngayon, binibreak nila yung enclosure, yung building, o yung bunker man yan, walang kaso. Ligtas. Ulitin ko dito sa part na to. Ang separate search warrant? Hindi na ho. Mabutit natanong mo yan, Ami, kasi akala ng lahat kailangan may search warrant. Okay. Yes. Hindi ho. Once there is a warrant of arrest, the serving authorities can use that to enter any building. As a matter of fact, they can even break down the doors and destroy things. Yes. Just to get to. So hindi na ho kailangan ng separate search warrant. Maliwanag. Ano na ngayon? Angal pa kayo. Sabi pa ng mga vlogger ng mga DDS. Sabi raw nila, demonyo raw si Torre. Kasi ginagamit na daw yung mga pulis na parang ano yung pagkaka-describe niya sa mga pulis. Ito daw ay private army na. Paano naging private army yon na sinusunod lang naman nila, and they want to serve the warrant of arrest? Under our law, rule of law, mga kababayan, they can break into building or any enclosure. 'Di ba? Maliwanag po yung sabi ni attorney. So, paano yan? Sino ang tama? Which is which? 'Di ba? Syempre dito tayo mga kababayan, ito naging ano na to ng Integrated Bar of the Philippines eh. Tapos ngayon may bago silang pakulo. Ang bago nilang pakulo ganito. 'Di ba nagkaroon po ng sagutan si De Castro, si Noli. Tapos itong si Atty. Torion. Syempre mga kababayan, may tama silang parehas. Hindi ko to kinontent kasi sa totoo lang, bilang abogado si Torion, tama rin naman. Totoo yun. Hindi ko po kayo pagsisinungalingan. May point si Torion. Bakit? Yun po yung may tinatawag tayong jurisprudence. Merong precedent na nangyari. Like si Lacson, Lisa Masa, at itong si yung naging senador din dati, si Hunasan. Now, mga kababayan, sabi ng iba, magkaiba naman sila ng kaso. Tama, may pagkakaiba sila ng kaso. Kasi dun sa kaso nila Lacson, wala naman human trafficking, wala naman rape, mga ka-GP. At palagay ko, bailable naman ata. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Tama ba? Bailable yung kanilang kaso o hindi? Yung sedition. Hindi ko alam hindi ko alam. Pero yung rape, non-bailable. Yung human trafficking, non-bailable. Now, mga kababayan, yung pinakabago nila ngayon, nakita kasi ng mga DDS, yung interview natin kay Congresswoman Jinky Luistro. Ito ang siste, ito ang nature. Dahil nga parehas, kung napanood nyo yon, kasi nasa 300,000 views. So sobrang nag-viral yan. Tapos milyones pa yan sa TikTok at sa Twitter. Sinasabi nila mga kababayan, bakit itong kakampi ni Bongbong Marcos Jr., yan ang tawag nila proud pa siya na itinago niya yung asawa nung kinasuhan ito ng rape. Ang nangyari kasi doon,
sa kaso ng asawa ni Congressman Jinky Luistro, ang tao po na nagsakdal sa kanya o naghabla ng kaso ay pawang gawa-gawa lang talaga. Bakit? Hindi po nag-i-exist yung tao. Tapos, yung kanilang sulat, pag pinadala, di ba? Kailangan may sagutan, alam mo rin yung address ng tao. Wala po, hindi nagpapakita, parang non-existing. Talagang ito ay gumawa lang ng kwento. Rape ang ikinaso po sa asawa dahil nga tatakbo ng pagka-congressman yung asawa ni Kong Jinky Luistro. At dahil nga mga kababayan, nakita ni Congresswoman Luistro na walang basihan at ito talagang gawa-gawa lang. Ang ginawa niya po dahil nga may warrant, nagulat siya, may warrant of arrest na despite the fact na wala namang totoong tao na nagsasakdal kasi ayaw lumitaw. Kumbaga, pag may mga hearing na o ano, wala po, walang makitang tao physical na nagpapakita, as in wala. So parang talagang ginawan lang at nagulat sila bakit biglang nagkaroon ng warrant. Eh di ang ginawa ni Congresswoman Luistro, dahil nga abogado siya, sabi niya sa sarili niya, itago niya yung asawa niya. Hindi niya pinakita, pero nilalakad niya yung kaso. At nanalo mga kababayan, nanalo. Na yun nga ay gawa-gawa lang talaga. Tapos ito pa, meron ulit, isang buwan pa lang pagkatapos ng kaso, meron na naman, same na same pa rin. Ang maganda nung pangalawa, wala pang warrant of arrest. Naasikaso na kaagad ni Congresswoman Luistro. At yung kaso ay hindi na natuloy. Di ba? Kasi wala naman totoong tao talaga eh. Ngayon mga kababayan, yan po yung sinasabi nung mga nasa kabilang kampo, pinutol-putol pa nga nila yung video para mapasama si Kong Luistro. Kasi nga nakita nila, magaling to eh. Tapos binanatan si Sara Duterte kaya ginagantihan ngayon ng mga DDS. Ang sabi nila, oh, bakit eto? Pumayag. Proud pa na tinago yung kanyang asawa. Kasi yun, literal na walang tao na nagsasakdal. Eh itong kay Kibuloy, ang daming tao. Nandyan si alias Amanda. Nandyan si Arlene Stone na nagsasabi. 'Di ba? Nandyan yung mga kinasuhan ng human trafficking. Nandyan yung mga binubugbog. Eh kay Congresswoman magkaiba eh, mga kababayan. So wala silang magawa ngayon. Ang ginawa na lang, kumbaga ang paraan ng mga DDS, inedit-edit, pinutol-putol para mapasama itong si Congresswoman Luistro. Ganyan kabaliw ang mga DDS kasi parehas daw na may kasong rape, mga kababayan. Kung pwede daw itago yung asawa ni Congresswoman Luistro, bakit hindi daw pwedeng itago si Kibuloy? Oh. Ano pa ang pagkakaiba nila? Si Kibuloy 2018 pa lang may kaso na sa Amerika, tapos nagkaroon ng kaso dito, natulog pa. Pero kay Kong Luistro, sa lubatan ng isang buwan at 2 weeks, naayos niya po lahat. Napawalang sala yung asawa niya. At totoong wala pong ginawa na pangahalay. Hindi kagaya nung kay Kibuloy na mayroong talagang mga lumabas na tao. Eh dito, kay Congresswoman Luistro, walang tao na lumalabas. Biruin nyo, hearing, walang nagpapakita. Diba? Paano nangyari yon? Oh, sino ang gumawa nun? Sino ang nag-file? Diba? Parang alam nyo na, ang nag-file lang din, mga tao lang din dun sa munisipyo ng panahon na yon, mga kalaban sa politika. Oh, kasi walang taong lumalabas eh. Diba? Eh, durog yung mga DDS. Sabi ni Trigger Woman 888, dami case pero na bench warrant siya, go Philippines, tapos balik kasi sila ng perjury. Sino po? Yung kay Congresswoman Luistro? O, nagkawarrant nga siya, pero naasikaso kaagad, di ba? Nung pinapatawag ngayon yung mga nagsasakdal, nagsampa ng kaso, wala pong nagpapakita. Wala talagang tao, puro dami. Oh. Sabi ni Eva Narita, so sa salita nilang yon, parang inamin lang nila na rapist nga si Kibuloy. Nako, kahit anong sabihin natin mga kababayan, hindi po yan maniniwala. Si Banat Bay nga na dati kaaway niya si Kibuloy eh.
'Di ba? Naging anchor lang ng SMNI. Wala na, kakampi niya na si Kibs. Oh. Sige, bago tayo pumunta sa next topic natin, ay pasayawin daw muna si Harry Roque. Sino ba? Yung Harry Roque na umiihi? Oh. Ayaw nang umano ni Harry Roque. Teka lang ah. O yung isa daw, grabe naman itong mga to. Alright, so ayan na mga kababayan ha, pinasayaw na natin si Harry Roque. Bukas ako po ay nagtatanong sa inyo, ewan ko kung nandyan pa yung poll, mukhang nawala ata. Tinatanong ko sa inyo kung gusto nyo ba bukas na tayo ay tawag dito, atin pong i-live yung live bukas sa Congress, yung Quadcom, or gusto nyo ano na lang tayo, mag-reaction na lang tayo after ng Quadcom. Diba?